Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Nangangaral tayo ng salita ng kaligtasan. Nangangaral tayo ng ebanghelyo ng kapangyarihan ng Diyos. Na sa pamagitan ng ating mga pananalangin, ang mga demonyo na mga sakit karamdaman lumalayas sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga klaseng wala, ipinakikita ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, baliwala ang pandemya, baliwala ang COVID-19 kung tayo lamang ng mga church leaders na nagbabantay sa ating bayan ay kumibo at tumutol sa maling patakaran to ng pamahalaan. Tayong lahat ay tumahimik. Sarado ating mga churches, sarado ating mga simbahan. Wala ni isang boses na nagsabing ito ay mali. Na tayo ang mga ginagamit ng mga upang palayasin ang demonyo ng COVID-19 sa ating bansang Pilipinas. Wala tayong ginawa. Tayong ginawa ng Diyos ng mga tagabantay sa mga pinuno nating bayan. Ano ang ating ginawa? Nakaw dito, nakaw doon ang ginawa ng Department of Health. Ano ang ginawa sa atin? Nilockdown tayo ng gobyerno. Maraming nawawala ng trabaho. Walang kumikibo, walang kumikilos, walang sumisigaw, walang humihip ng trumpeta ng katarungan. Libo-libo nangamatay. Sinamantala ng Department of Health ang pandemya upang magpayaman sa kanilang mga sarili. 45 billion pesos na mga face shields ay ginastos pero ng bayan na nangasalaula lamang. Umutang nakatakot-takot na milyon-milyon peso para sa vaccine. Anong nangyari? Nangasira lamang. Hindi rin nagamit. Bilyon-bilyon peso ang nalustay. Ang PhilHealth, ang lahat ng mga sakay ng Department of Health, puro na ako dito. FDA, ayaw paggamit ng ivermectin. At ang gusto ay yung mga mamaling gamot. Mga minamahal, katakot-takot, kaya bumagsak ang ating ekonomiya. Anong ginagawa natin mga bantay ng ating bayan? Wala tayong ginagawa. At nakikita natin, lugmok sa hirap ang ating bansa. At ngayon, muli tayong pinagbabantay ng Panginoon. Wala na yung nakaraan. Wala tayong magagawa doon. Nalaspag na ang pera ng bayan. Subalit ngayon, muli tayong magbabantay. Ang sabi dito sa balita, ngayong araw na ito, December 17, 5.268 trillion budget pirmado na ni PBBM. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. ang 5.268 trilyong national budget para sa susunod na taon. Bandang alas 2 ng hapon nang isagawa ang ceremonial signing sa Malacanang kahapon para sa General Appropriations Act para sa taong 2023. Dumalo sa aktibidad ang mga mambabatas at mga membro ng gabinete. Matatandang noong unang linggo ng Disyembre nang ratipikahan ng Senado at ng Kamara ang kanilang bicameral report para sa national budget. Ayon sa liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso, nakapaloob sa 2023 budget ang mga hakbang para makamit ang economic recovery at pasok ito sa sinusulong na socio-economic agenda ng Marcos administration. At dito sa editorial ng Payagang Bulgar, aking babasahin. 5.268 trillion budget sa 2023. Bantayan kontra korupsyon. Mga minamahal, binasa ko kanina ang utos ng Diyos. Bantayan natin ang mga namumuno sa ating bayan. At ito ang sinasabi sa editorial. 5.268 trillion budget sa 2023. Bantayan kontra korupsyon. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 5.268 trillion pesos 2023 national budget. Ang nasabing pondo ay sinasabing
nakatuon sa pagbago ng ekonomiya mula sa pandemya na dulot ng COVID-19. Layon umano ng pondo na mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng maraming trabaho, pag-promote ng digitalization at iba pang proyekto na magpapababa sa antas ng kahirapan. Kasabay nito, mariing itinanggi na may nakapaloob na pork barrel sa nasabing budget. Umaasa tayo na ito na ang simula ng pagbangon ng ating bansa. Bagamat may mga kontrobersyal na pondo tulad ng confidential at intelligence fund, sana naman ay hindi ito mapunta sa wala. Nagtitiwala pa rin ang taong bayan, lalo na ang mga supporters ng administrasyon na bayan pa rin ang makikinabang sa nasabing pondo. Patunayan sana ng mga opisyal na hindi nagkamali ang 31 milyong Pilipino na sila ang pinili. Sa ngayon, medyo kamot ulo talaga dahil sa non-stop na taas presyo sa mga bilhin at dagdag singil sa mga serbisyo. Sinasabayan pa ng mga puslit na produkto, talagang mapapailing na lang. Kaya malaking sana ang binibigkas ngayon ng mga Pinoy para sa papasok na bagong taon. Sana ay magkaroon na ng mas maraming trabaho, mapagkakakitaan at patas na pagnenegosyo. Sana magamit ng maayos at makabuluhan ang pondo ng bayan at sana tuluyan ng mapanagot ang mga abusado, korap at walang konsensya. Sana ito na ang gobyerno na ating pinili na may talino, galing at kabutihan na mamumuno sa sambayanan tungo sa mas maunlad na pamumuhay. Ito pong binasa ko ang editorial ng Payagang Bulgar. Mga minamahal, sa nakalipas na maraming administrasyon ay tunay na nalugmok ang ating bayan dahil sa grabing korupsyon sa gobyerno. Nakaw dito, nakaw doon ang pinagagawa. At ngayon, sa mga namumuno sa pamahalaan, sa panguna nating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng ating pangalawang Pangulo Sara Duterte Carpio. Kayo po ang mga bagong opisyal na pinili ng sambayanang Pilipino. Noong mga nakaraang administrasyon, billion pesos lamang ang taunang budget para sa ating bansa. Pero nakita natin kung paano winaldas ng mga nakaraang namumuno sa pamahalaan ang salapi ng bayan. Kaya nagkahirap-hirap, ang daming mga pulubi sa lansangan, mga senior citizens na mamalos, mga street children na tutulog sa mga lansangan. Nagkalat ng mga squatter. Napakahirap ng ating pamumuhay. At nakita natin na talagang sadlak sa kahirapan ang bawat isang mamayang Pilipino. Ngayon ay napakalaki ng budget, ng ating national budget just for the year 2023. Hindi maliit na salapi ang 5.268 trillion budget para sa susunod na taon. Ngayon pa lamang ay naglalaway na ang mga buhaya sa gobyerno. Salamat na lamang. Mayroon pa naman tayong mga pinili na mga kandidato na masasabi nating baguhan sa pamamahala sa Senado at sa Kongreso. Pero ngayon pa lamang ay nagpapakita na sila ng sigla at tapang sa pagbuwag
sa maraming korupsyon sa pamahalaan. 8-4. Lalo na dito sa mga sinasabi natin 4-4-1. na mga gabinete sa gobyerno. 6-5. Mga minamahal, 5. give credit 8-4. to whom credit is due. 4-1. Ibigay natin 6-5. ang 5-3. kredito, 6-5. 5-3. pagpapalaga, pagpupuri Telephone. sa mga bagong halal na mga opisyal ng ating pamahalaan na sila ngayon pa lamang ay nakikita natin Salamat. na talagang lumalaban sa korupsyon. Ma'am. Nangunguna rito si Senador, bagong Senador Sige po. Rafi Tulfo. Talagang nakikita natin na hinahalukay niya ang lahat ng mga baon ng mga nakaraang administrasyon mula sa Bureau of Custom, BIR, at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ang kanyang binubulat-lat ngayon. 0-4. Napakasipag ni Senador Rafi Tulfo. At bigyan din natin ng pagpapalaga si Senador Robin Padilla na pinakamataas na ako ang boto 0-3. sa 5. pagka-senador. 0-4. Na dito 4-3. ay 5-6-8. binubuwag niyang pilit Salamat po, ma'am. ang Magandang gabi. crab mentality at nais niya na maging pangunahing lengguwahe natin ang wikang Pilipino na kapag ka nagbabalitaktakan patungkol sa mga batas ang mga senador at ang mga kongresista ay umuusok talaga ang mga English-speaking brilliant senators and congressmen na talagang halos hindi na sila magkaintindihan sa tataas ng kanilang mga English-speaking brilliant lawyers na kakaunting batas, hindi mo maintindihan kung anong batas yung ginagawa. Hindi maintindihan ng pangkaraniwang tao. Kaya pumasok ang pork barrel, pumasok ang lahat ng mga pagkakakitaan nila. Pero sabi ni Ruben Padilla, dapat ang batas natin isulat sa wikang Pilipino upang sa gayon maintindihan ng lahat ng tao. Bagay naman hindi nag-aral, maintindihan sapagkat ito ang ating lingwahe. Sabi nga ni Balagtas ang di magmahal sa sariling wika, masaol pa sa hayop at malansang isda. Kaya mga minamahal, sana sa Kongreso ay makarinig tayo ng mga tinig na mag-aalsaan na lumalaban sa korupsyon. Huwag sanang suluin ni Senador Rafi Tulfo at Senador Ruben Padilla ang pagbaka sa korupsyon sa gobyerno. Ano ginagawa ng mga dating senador? Sina Loren Legarda, sina Grace po, yung mga dating mga batikang mga senador na paulit-ulit na upo. Sina Jingo Estrada, sina JB Ercito. Hindi ba lalaban yan? Tandaan niyo ito, mga minamahal naming punong bayan, mula sa Presidente, Senado, Kongreso, Supreme Court, at hanggang sa kauli-uliang sangay ng gobyerno sa barangay level. Kami ay ginawang bantay ng Diyos para sa ating bayan. Hindi lamang sa reliyon o sa mga sekta ng pananampalataya na kami-kami mga religious leaders ay nagbabangayan dahil sa mga doktrina. Nagdedebat yan, nagtatalo-talo para sa mga doktrina, nagpapailan sa mga taong bayan. Binabantayan natin yan. At kayo ng mga bagong mamumuno for the year 2023 na mga bagong halal na mga opisyales, babantayan namin kayo. Kaming lahat ng mga religious leaders, mga pastor, obispo, ministro, mga resulta ng Diyos, babantayan namin lahat kayo upang
itong budget na 5.268 trillion budget for 2023 ay mailagay sa maayos na kalagayan. Yung mga LRT, mga MRT, yung mga naglalaki ang mga dadaanan ng tren, hanggang ngayon, hindi pa nagagawa. Wala bang budget yan? Hindi ba pwede isali yan sa 5 trilyong pisong budget? Yung LRT, mula sa monumento hanggang Baclaran, tapos Baclaran hanggang monumento, naputol na dito sa Balintawa. Kala ko ba dudugtong yan sa MRT? Kailan pa dudugtong yun? Baka maubos tong 5 trillion budget eh. Hindi man lang magawa yan. Kaya mga minamahal, tandaan po niyo ito. Give credit to credit is due. Lahat ng mga opisyal ng pamahalaan nagagawa ng kabutihan para sa ating bayan, babanggitin ko kung yung mga pangalan para maging example kayo ng ibang mga corrupt officials. At ang mga majidyaryo ang mga pangalan na gumagawa ng mga kabalbalan, mga nagnanakaw sa gobyerno. Tandaan niyo ito, babanggitin din namin yung mga pangalan upang mga pahiya kayo sa mga taong bayan na bumoto sa inyo. Mga minamahal, konti lamang po ang ating oras. Bukas po at pagpapatuloy natin ang ating gospel na pag-apilab. Pasamantala, sa mga minamahal kong mga kapatid, na for the first time ay nakapakinig sa katuuri ng pangaral. Kayo man ay may katungkulan na magbantayan sa isa't isa. Ang mga church members, hindi kayo tagapakinig lamang ng salita ng Diyos. Hindi lamang kayo tagasunod sa mga sinasabi ng mga pastor. Ang bawat isa sa inyo ay pwede rin magbantayan. Bantayan nyo kung sino ang mga miyembro na gumagawa ng kasamaan na sumisira sa inyong mga churches. Linisin na natin ang bawat sangay ng pamahalaan. Linisin natin ang bawat sekta ng mga reliyon at mga pananampalataya. Linisin na natin sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating mahal Panginoon. In flaming fire, our Lord Jesus Christ is coming again with vengeance, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, and they shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the power of His glory, when He shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Tanggapin niyo mga minamahal, ang ating mahal Panginoon. Ikaw na nakapakinig, siyasatin mo yung sarili. Kung ikaw, ang mga ginagawa mo ay nakalulugod sa ating mahal Panginoon. At kung nakita mo na ikaw ng makasalanan, nais mo na magbago, inanyayaan kita. Taas mo yung kamay. Sa isang maikling panalangin ng pagtanggap sa ating mahal Panginoon, Diyos na tagapagligtas. Sabihin mo, mahal Panginoon, sa oras nito, nakita ko po ang aking sarili, isang makasalanan sa iyong banal na harapan. Ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Buhusan mo po ako, mahal na Panginoon, ng banal mong dugo, umagos sa krus na Kalbaryo, upang mahugasan mo ang aking mga kasalanan. At kung ang dugo ng hayop na nanalitay sa aking katawan ay nandito pa, baguhin mo po, mahal na Panginoon. Buhusan mo ako ng banal mong dugo, upang ang dugo ng hayop sa aking katawan ay mapalitan ng dugo ni Kristo, mapalitan ng banal na dugo, mahal na Panginoon. Ito po ang isang panalangin sa makapangyarang pangalan ng Jesus. Amen. Mahal pa ng sa orto, tinanggap ka po na aking mga minamahal na kapatid bilang ka ng sariling Panginoon Diyos at tagapagligtas na kanabuhay. Hugasan mo sila banal na dugo, mahal Panginoon. Linisin mo sila. Ganyan mo sila mga tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at sa katotohanan. May Kristo sa puso, anak ng Diyos, tagpagmanan ng buhay na walang gan. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarang pangalan ng Jesus. Kung meron ka sakit karamdaman, mga problemang walang kalutasan, mga kapatid, patong mo yung kamay sa iyong ulo. At palayasin natin mga sakit karamdaman nagpapahirap sa iyo. Banggitin mo ang demon sakit karamdaman sa iyo. At wala imposible sa Diyos. Ang himala na kagalingan ay darating sa iyo. Sa iyong taos na panalangin sa banal Panginoon. Sa pangalan ng aking mahal Panginoon Jesus, lahat ng mga demonyong sakit karamdaman
Sinasaway ko sa katawan ng aking mga minamahal na kapatid. Demons of infirmities, sicknesses, diseases, cast out from God's people right now. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed. I declare the healing right now. In Jesus' name, amen. Kapatid, sumampalataya ka. Ang sakit mo, pinagaling natin mahal pa noon. Lahat ng mga kahilingan, dinigin natin mahal pa noon. Sa ating pagwas, mahal pa noon, sa orto, ay naipayag ko po ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Naipayag ko po ang iyong utos sa aming mga mangaral na maging bantay kami ng aming bayan. Maraming salamat po, mahal po noon. At sa iyo po lamang lahat ng kaparehan po, salamat sa parating mahal po noon. Maraming na mahal, ito po yung kapatid Brother Ramos Salcedo. Magpapaalam hanggang bukas na mali. Magkita-kita po tayo.